Ito po ang magiging topic natin for today. Boying, sablay na naman. As usual, si Boying. Pero ang importante rito, paano ititake ni Boying yung kanyang pagkasablay? Ano reaction niya? Yan ang pag-uusapan nating malupit. Tama ba ang kanyang pangangatwiran? Pangalawa, na-corner ang Senado. Maninindigan or magpapagamit ba itong mga ating senador? Pangatlo, bagong witness na mambabatas handang ituro ang mastermind. Nako, eto maganda. Ha? Merong bagong lumutang na aamin siya mismo ang nagnakaw din. Kasabwat siya ng mga mastermind. Magtuturo na. Sino ito? Pag-usapan natin mamaya. Yan, maganda yan. Pangapat, Trillanes. Walang ebidensya. As usual. Okay? Yan lahat po at marami pa po tayong pag-uusapan. Huwag pong kakalimutan. Pagpasok nyo pa lang, i-like nyo po agad itong video na ito. At sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel ni Coach Oli News PH, baka konting lambing, baka pwede naman po kayo mag-subscribe. Click nyo lang yung subscribe button. Napakadali lang po niyan. Ha? Okay, maraming salamat. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin, napaka-importante nito. Harassment galing sa administrasyon. Bakit? Ito po. Ang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinantabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Yon, meron. Ito si Boying, umepal na naman. Meron desisyon etong babae na ito, laban kay Villanueva at gusto niya nang patanggal sa Senado ito si Villanueva. Na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List Representative pa. Matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. Yon, yari. Di ba? Pinapatanggal. Gustong ipatupad ni Boying. Ombudsman to ito ay very clear na medyo may problema tayo sa ombudsman. Kasi isipin mo, ombudsman, meron siyang gustong ipatupad. Pero na-dismiss na. Ito yung napakalaking balita para sa ating lahat. Hindi lang po ito pagtatanggol. Hindi po natin pinagtatanggol si Villanueva. Kung may kasalanan siya, ikulong ninyo. Kung gusto nyo, ibitayin nyo pa. Patiwarik, wala akong pakialam. Basta nasa batas, ipatupad. Ang problema, yung kalidad ng ating ombudsman. Napakadelikado po ng ganito. Kasi dapat ang ombudsman nagre-research. Dapat ang ombudsman alam ang batas. Dapat ang ombudsman hindi nakaasa sa chismis. Malaking problema natin, paano kung ang katulad ni Villanueva ay nasindak na lang. Di ba? Kung meron pa siyang ibang kaso, mananahimik na lang to si Villanueva. Tama or tama-tama. Kaya lang pumalag si Villanueva, dismiss. Pero halimbawa, ibang senador ito, ibang congressman na na-dismiss naman talaga pero meron pa rin siyang kinakatakutang kaso. Mananahimik na lang yan. Pipilipitin ang leeg niyan, tapos susunod na yan sa gusto ng administrasyon. Malaki problema natin sa ganyan. Ang bihira,
May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o Kita mo, ang daming ebidensya. Ang bira. So, ibig mong sabihin, ang ombudsman natin ay hindi nakasalalay sa ebidensya. Nakasalalay sa chismis. Malaking problema to. Yan ang kahihiyan ni Boying. At hindi lang ni Boying. Bongbong Marcos, kagago mo. Hindi po pagmumura yun. Kasi ang ibig ko lang sabihin dyan, you are just in English. You are stupid. Sa paglagay dyan kay Boying. Hindi pa kayo natatapos sa kahihiyan ninyo sa lintik na ghost projects na yan. Yung inassign mong ombudsman, nagkalat pa. Animal kayo dyan, oo. defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Ako totoo yan. Pambihira. This is not an isolated case. Galing kay Boying. Isipin mo, first day ng trabaho niya sa ombudsman, ang binanggit niya patungkol kay Sara. Ang problema natin ngayon, yung mga magnanakaw sa baha. First day niya, gusto niyang binanatan si Sara. Yung impeachment. Confidential funds. Tapos pumunta siyang Parmali. Si Boying nilagay dyan, obviously, hindi para protektahan ang taong bayan dito sa mga magnanakaw na opisyal. Kung hindi, para i-weaponize ni Bongbong Marcos, kalabanin ang kalaban sa politika. Lahat ng maka-Duterte, ang sabi nga nila, pag ikaw na Duterte tag, may problema ka. May problema ka. Kakasuhan at kakasuhan ka. Hindi ba obvious? Is this the first time? Hindi. Si Remulla, iginagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinikreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise, secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Ayan. Ito issue muna. Dito muna tayo. Sinikreto raw yung desisyon. Ano ba ang kailangan gusto mong gawin ng ombudsman? Tuwing may desisyon, kailangan i-announce. Halimbawa na lang, ito iba naman, hindi naman ombudsman. Supreme Court, tuwing merong desisyon ng Supreme Court, kailangan mag-announce, kailangan magpa-TV. Ikaw lang naman ang ombudsman na mukhang TV. Ikaw lang naman ang ombudsman na mukhang press con. Hindi obligado. Ako, magtatanong, ako hindi abogado. Baka may abogado sa inyo dyan. Pero as far as I know, ang ombudsman hindi required mag-announce. Required ang ombudsman ipasok dun sa system. Huwag po tayong tanga. Hindi po ito TV-TV. Hindi ito Mr. Announcement. Sino kasi Jollibee? Bida-bida gusto mong gawin sa ombudsman? Ay, meron kaming desisyon i-announce. Ganun ba ang gawain ng ombudsman? Kung ganun ang gusto mong gawain, we have a problem. We have a big problem. Ulitin ko, hindi ito pagtatanggol. Pero ano ba naging sistema ng mga dating ombudsman? Nag-a-announce ba tuwing may desisyon? Or ikaw lang? Gusto mo ganon? Pero may ano dyan eh. Sige, tanong nyo yung mga abogado. Nasa batas ba na kailangan pag may desisyon, i-announce? O ipasok sa record book na dapat binabasa rin ng mga ombudsman? Ba't di ka nagbasa? Ba't di ka nag-research? Joel Villanueva kept quiet through all the years.
Ombudsman Martirez never spoke about it. Eh, siyempre, tatahimik ka na lang. Bakit? Through the years ba? Yung kaso ng anak mo, nag-ingay pa ba kayo? Siyempre, tapos na yun eh. Okay na. Anong gusto mo eh? Announce ko araw-araw. Ay! Hindi totoo! Yung kaso ng anak ko nasa marijuana. Gusto mo buwan-buwan i-announce? Ano yun? Tapos na, hindi okay na. Ilang kaso nung kay Torre? Dismiss. Kailangan ba i-announce namin? Di ba? Yung mga pinagkakaso ni Torre dito kay Labanat Bay. Dismiss eh. Gusto mo announce namin buwan-buwan? Linggo-linggo? Gusto mo magpa-press con kami linggo-linggo? Oh. Ginawa ba ng dating ombudsman? Eh, ewan ko sa'yo. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? O, tingnan mo pa contention. Alam mo niya nyo? Tinanong pa yung press. Teka muna. Lahat ba ng desisyon? Ha? Lahat ba ng desisyon ng ombudsman alam ng press? Anong klaseng ombudsman? Ako hindi po ako nagmamatalino. Hindi ko po sinasabing matalino ako. But kasi, gaya ng lagi kong sinasabi, kung tayo'y naghahanap ng katotohanan, hindi tayo naghahanap ng harassment, maliwanag yun eh. Hindi mo kailangan tapos ng abogasya. Alam ba lahat ng mga press, lahat ng desisyon ng ombudsman? Ako may tanong. Kasi may nakapagsabi. Eh, hindi ko alam kung ito'y may katotohanan. Tanong ko. Itanong ko na rin sa inyong mga manonood. Itanong ko na rin sa iyo, Boying. Alam daw to ni Tito Soto, nung Senate President siya, alam, pinasa sa kanya yan. Dismiss. Alam niya yun. Totoo ba yun? So, ibig mong sabihin, kung sakaling totoo, nung ipinasa nung kay Senate President pa, si Tito Soto, pagpasa ron, kailangan hanapin kanya. Sino, ano ba to, governor that time? Andiyan ba si mayor ng Cavite o si governor ng Cavite, i-announce natin? O kaya pagpasok mo ng ombudsman, ay! Dismiss na yung kaso ko, ha? So lahat na na-dismiss na kaso nun, magsabi sa'yo? At ipalam sa media? Ba't hindi pinaalam ni Tito Soto sa media? Hindi kasi ganun ang kalakaran eh. Anong klaseng ombudsman meron tayo? Maloloko ako dito sa... Jesus! Mr. Announcement Animal! Dapat tong dalawa magpartner sila ni Claire eh. Hindi ko alam kung gusto maghanap buhay, magtrabaho bilang public service o mag-vlog. Para kang vlogger na, may nabili ako. Announce natin. Ay, kumain ako rito. Announce natin. Nakapunta ako dito. Announce natin. Oh. Ano ka? Vlogger ka ba? Public service? Galit ka ko, Cholin? Natutuwa ako kasi pambihira, naging iskul bukol talaga yung naging iskul bukol ang gobyerno natin. I mean, si Bongbong Marcos, lutang ang utak, tapos yung mga ina-assign niyang secretary, grabe. Wow. Wow. Know about it? Nobody knows about it. Gate ni Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. Ano yun? It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to... Paano hindi harassment? Yung kay Villanueva, kinalkal mo. Tapos yung kay Trillanes, di umano, sa DOJ, bago ka umalis, na-dismiss. Or, hindi ko alam kung anong nangyari doon eh. Na-i-vlog pa natin yun. Pambihira naman talagang gobyerno natin. Kanina mayroong kumakain ako sa labas. May lumapit sa akin mag-asawa. Sabi niya, pwede pong magtanong? Sabi niya, ikaw ba si Coach Oli? Sabi ko, nagpapasalamat kami. Sabi niya, hanggang kailan pa kaya tayo? Sabi ko, posibleng umabot pa ng 2028 itong mga magnanakaw. Daming pera eh. Yung mga vloggers nga sa kabila, payaman na eh. Lalaki ng bayad.
Nalungkot yung mag-asawa. Sabi niya, nagpapasalamat kami na nakikipaglabang kayo. Ganito po katindi. Isipin mo, secret daw yun. Be not valid anymore due to a secret decision. Dapat Lintik tong mga to, may bending. Ang dami nyong bending the law. Secret decision. Yung insertion nyo, ginawa nyong amendments. The best. You're the best. kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Hindi. Tanong ko, Boying, ano bang kailangan pag may desisyon? Ano ang nasa batas? Naipasok po yan sa record. Yun kasi ang nasa batas. Kahit nasa Senate mismo, hindi nila alam yan. Hindi, tanongin mo si Soto kung hindi niya alam. Hindi ko rin kasi may nakapagsabi sa akin, alam nila sa Senate. Panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Alam mo, yung sinabi ni Morales, hindi ang pagkakasabi ay hindi po nadesisyonan, nakabinbin po. Kaya nag-file ng MR ito si Villanueva. Argumento raw Pero ang issue dito nila yung secret decision. Ang bira itong si Mr. Bendalo. ni Villanueva, forged o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, ngayong hindi naman siya miyembro ng party list. Ako ayoko na i-discuss yung kung guilty si Villanueva or hindi. No? Kung guilty siya, parusahan siya. Ganun kasimple. Kung hindi, ang issue ko dito, hindi ito secret decision. Ang issue ko dito, yes, I believe that this is harassment. Na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinekreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Ayan, okay? Meron kaming cases management system. Diyan po pinapasok CMS. Yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong CMS, lilistangan natin kasi babalik-balikan natin yan dahil dapat nagbabasa. Dapat, Boying, nagbabasa ka dyan. Andyan po yan eh. Sana chinek mo. Ano ba nangyari dito kay Villanueva? Ang gusto kasi nila, makapanira lang. Di ba? Siguro, nasa GC nila, ito si Villanueva, banatan nyo. Siyempre, nagpresenta to siya. Uy! Sige, akong bala dyan, akong blaha dyan. Kung nag-research si Boying, hindi sana siya magmumukhang tanga rito. ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Ayan. So, yun ang nasa batas, ipasok sa CMS. Di ba? Central Management System. Hindi magpatawag ng press con. Hindi magpa-TV. Ipasok doon. Alam mo, balikan muna natin tong picture ni Boying kasi maganda. Alam mo, malaki kasi talaga problema natin. Questionable pa. Una pa lang, naglaki si Bongbong Marcos ng politiko na ombudsman. Dapat hindi ganun. Kasi dapat hindi bias eh. Alam naman natin, si Boying, siya ang nagpadala kay PRRD sa The Hague. Doon pa lang kita mo na may inclination si Boying to serve Bongbong Marcos to attack the political rival. Doon pa lang mali na. Dapat, yung independent, yung ombudsman.
'Di ba? Hindi natin sinasabing tuta siya kahit medyo obvious ni Bongbong. Pero dapat sa dinami-dami ng pagpipilian, hindi si Boying yung masasabi natin na walang bahid ng taga-attack o attack dog ni Bongbong Marcos laban sa mga ah, kalaban. Pangalawa, politiko siya. Politiko yung pamilya nila. Dapat yan, hindi politiko yung ilalagay mo dyan. Tingnan mo ang laki ng problema. Why? He is very concerned on his image. Politiko eh. Politiko sila sa Cavite. Kailangan nila yung voting doon. Marami siyang aalagaan. Meron siyang inaalagaang pangalan for the purposes of 2028 election. May ganun eh. Di ba? Maaalis ba natin? Hindi. Dati ng politiko eh. Sa dami ng pagpipilian, hindi rin si Boying yung masasabi natin na pinakawalang bahid maging politiko doon sa mga pinagpilian. Maling-mali eh. Pangatlo, ito ang pinakamatindi sa lahat. Yung reaction ni Boying. Corner na siya dito. Mali na siya rito. And yet, this is the kind of administration we have. Hindi aamin sa mali. Anong ginawa ni Boying? Nagkamali siya. Anong ginawa? Tinuro sa iba. So it means yung ganitong klaseng ombudsman or politiko is hindi gagawa talaga ng maayos. Kasi kahit magkamali yan, he will never admit his mistakes. Ang masama nito, hindi niya naaaminin, ituturo pa sa iba yung pagkakamali niya. Yung kanyang pagkukulang, ituturo pa sa iba, and that is very dangerous. A person in power that will not accept mistakes is very dangerous. Sana man lang nagpakalalaki siya. Hindi naman mababawasan ang pagkalalaki mo. Diyos ka ba? Matanong ko, Diyos ka ba? Lahat tayo nagkakamali. I will admit ilang beses ako magkamali sa isang araw. Walang namang masama humingi ka ng, ay, pasensya na, nagkamali ako. Move on na tayo. Hindi, sinisi mo pa yung mama eh. Sinira mo na sa publiko nang walang ebidensya yung mama, tapos sisisihin mo pa. What kind of a man are you? Di ba? Ganito ang politiko natin. That supposedly our leaders should be a good example. Hindi ko maintindihan. Bongbong, hindi ko maintindihan kung anong criteria mo. Sa pagpili. Mulya, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Ikaw pa nagsalita niyan. Dapat kami nga ang nagsasabi niyan eh. Yung talaga mo as ombudsman raises more questions than answers. Yung klase, yung quality ng pag-iimbestiga ninyo, mas lalong dumadami ang tanong kaysa sagot. How dare you? Ikaw pa gagamit ng salitang yan. That is Bongbong's ombudsman. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA. Ito, pakita ko po sa inyo. Ito para klaro ha. Ito yung statement ni pinapasok sa CCMS. Okay? Case Management System. Boying, trabaho mo o trabaho ng staff mo mag-research kung ano na yung na-dismiss ng opisina mo. Hindi yan trabaho ng media para malaman
o alamin o i-announce sa media kung merong na-dismiss o merong na-convict. Pasukin mo yung CCMS na yan at makikita mo lahat ng may nakabinbing kaso. Dapat do your part. Huwag mong iasa sa iba. Ano ba ang nasa batas? Total, abogado ka. You apply the law. You don't bend the law. Apply the law. Huwag kang umasa sa chismis. Alam mo, ito problema ko na yan dati pa kay Boying. Ng mamamayan natin, sinira niyan si Bantag. Hindi nabigyan. Announce siya ng announce. Convicted na. Convicted na. Hindi pa nga dumadaan sa preliminary investigation. Nawalan siya ng due process si Bantag. Sinira mo na sa ano? Sinira na sa publiko. Ganitong ganyan ang ginawa kay ano. 'Di ba? Ganyan ginawa din kay Tebes. Ganyan din ginagawa kay Villanueva. Ganyan din ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ganyan din ang ginawa nila kay PRRD. Same eh. Ito, isa pang ano, tingnan natin ito kadugtong to eh. Tingnan natin ano naman na may masasabi ni Gordon, no? Ang daming gusto maging relevant, no? Oo, gustong manumbalik. Alam mo, ang daming dilaw na ano. Epal. Pero Senator Dick, sabi nyo nga po, mali yung paraan, no? Yung naging proseso po nila kasi itinago nga po. And you said there's even a violation. So kung may violation, kung mali yung proseso sa ngayon, well, hindi na babawiin sa ngayon, no? Yung naging desisyon niya. No. Mahilig to si ganyan, di ba? Kaya nag-aaway din sila ni Trillanes eh. Di ba? Pag habang nagsasalita si Trillanes, hanggang ngayon, bit-bit niya pa rin yun. Ayaw makinig. Sige, pasok. Ombudsman Martirez, is it effective? Valid pa rin? Sa tingin ko, bilang isang abogado, you cannot win a case by cheating the public. Because alam mo, nakalagay sa You cannot win a case by cheating a public? Anong chinit? batas natin. Yung ombudsman is the protector of the people. Ano yung sabihin nun? Siya ang nagkukubli sa tao. Siya ang nagpuproteksyon ng tao. Anong na-violate doon nung ombudsman? Nung ombudsman dati, anong na-violate? Ba't mo itatago yung kaso? Lumalabas ngayon, binabiolate mo yung constitution na dapat the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Hindi naman tinago. Nilagay nga doon sa CMS. Bobo. Hindi ko sinasabi siya bobo. Bobo yung ganyang pangangatwiran. Hindi. Uulitin ko yung sinabi ko. Hindi obligasyon ng ombudsman magpa-press con. I-announce sa Facebook, ay! Villanueva dismiss. Announcement. Merong official na nilalagay doon. Sabi mo nga, as far as you know, because you are a lawyer. So you are a lawyer, hindi mo alam na wala sa batas na hindi kailangan i-announce sa Facebook, sa Twitter, yung desisyon? Ang tanong, ano yung nasa batas? Yung nasa batas ba, dapat ilagay sa CMS. Ang dapat mong tinitingnan, talaga bang nakalagay doon sa CMS? Yun ang itanong mo. Kasi hindi natin malalaman ano bang sinikreto at hindi sinikreto. Pag hindi ka nag-announce sa Twitter, sinikreto? Pag hindi ka nagpatawag ng press con, sinikreto? Pag tinago mo, di na nadaya mo ang tao, di ba? No. Mali ka doon. Sabi po ninyo, hindi valid? Yes, I think hindi valid yan. Dahil public na public. Yes, that's what you think. But what you think doesn't matter. Doesn't matter. In Ilocano, doesn't matter. Yung sinabi ni Justice Conchita Morales na dating ombudsman at saka Justice sa Supreme Court. In the first place,
Hindi naman state secret yan eh. Pwede mo lang, yung condition na sinasabi ng batas, halimbawa, malalaman ng lahat kung saan nakatago yung mga bomba ng Pilipinas, kung saan nakatago yung mga secret weapons natin, hindi mo pwedeng i-disclose yun. Pero sa mga ganito, na may public interest that requires public scrutiny, na dapat mapag-aaralan ng tao, hindi mo pwedeng itago yan. Kung tinago mo yan, hindi mo pwedeng i-justify na tama yan kung mali ang pamaraan mo. Sir, kung cheating Ang lalim, no? Ang lalim ni itong abogado na to. Idol! Di ako nanonood ako ng mga vloggers na abogado. Lalim? Ang lalim mga abogado, lalim. po yung nangyari, meron po bang tayong habol sa nakaraang ombudsman? Meron po ba siyang liability? Yes, definitely dapat may pananagutan siya. Magpaliwanag siya at the very least, o baka humarap siya na itinago niya na binahilate niya yung Constitution. Di ba? At dapat ipaliwanag ng tao yan. Hindi niya pwede sabihin na, hindi, sinabi ko naman kay Joel eh. Hindi pwede public. Ngayon, yan yung contention niya. Dapat ipaliwanag niya. Ngayon, gadon. Parehong bobo kasi. Gordon! Sige, sabihin mo magpaliwanag. Kung nagpaliwanag at tama yung paliwanag niya, magpapakalalaki ka ba to apologize na nagkamali ka? Or maggagayahin mo si Boying na instead of admitting yung pagkakamali mo, magtuturo ka pa ng ibang tao? Yun lang yun eh. Di ba? Are you a man? Next po tayo. Ito, maganda tong next. Pakinggan po natin. Ito pala muna. Mamayang konti yung sinasabi ko sa inyong witness na congressman. Baka di umano'y nakonsensya kasabwat ng mga mastermind. Na ibig sabihin, guilty siya. Aaminin niya. Mamaya, pag-usapan natin. Ito muna tayo. Many, but definitely the mastermind. Hindi ba we've named it many times, and of course lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay Mr. Zaldico. But wala naman, kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon? I don't think there's one mastermind. Ayan. Ang ganda na po ng direksyon. Yan po lagi nating sinasabi sa ating vlog. Let's go to the mastermind. Mastermind. Tinuturo na si Zaldico. Hindi lang si Zaldico yan. Imposibleng si Zaldico. Meron pa mastermind. I think it is a group of people who came together, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at kailangan nila ng pera. So wala naman sa usapan Ghost, napunta sa Ghost, nagustuhan nila, natuto, in-export din nila sa ibang district engineer. That can be true or not. But until now, I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman, a working theory. Napaka-importante sa kahit anong investigasyon ng krimen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory. Kasi doon mo makikita yung motibo. Di ba? And obviously, we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. Hindi ako naniniwala dun sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Dun ako sa lumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Yun. Ako, ang punto kasi dito ni Senator Cayetano, pinapalabas yung pangalan. Hindi, ilabas muna natin yung ebidensya. Kasi alam na nila. Kilala ni Cayetano sino yung mastermind. Alam naman natin eh. Di ba? It's very obvious. It's kung kain suka ka lang that you are in denial, we all know kung sino talaga yung magnanakaw dito. Alam natin yung mastermind. Ang pinapalabas dito, labas muna yung ebidensya, libas. Hindi natin kailangan pangalanan. Ilabas muna yung ebidensya, then saka natin pangalanan because the evidence will speak for itself.
Ang problema kaya gusto nilang pangalanan, kasi pag nagturo sila, halimbawa pinangalanan na nila, haharasin. Halimbawa pinangalanan na ni Cayetano na ang talagang mastermind ay si Bongbong. Haharasin na 'to. Hindi na mapapalabas lahat ng ebidensya. Maganda ilabas na muna lahat. And then the evidence will point to the person. Hindi mahaharas ngayon si Cayetano. 'Di ba? Hindi siya "Ay, ano, ganyan, ganyan, ganyan. Sinisiraan mo lang ang presidente, ganun. Hindi. Hindi nila ngayon, hindi nila pwedeng bakbakan yung ebidensya kasi yun yung ebidensya. Hindi naman sila tinuturo magmumukhang guilty. Ito sila Bongbong. This is just an example, okay? Hindi ko sinasabing si Bongbong nga. Nakukuha nyo? So maganda, lumabas lahat ng ebidensya. Ang gagawin nung mastermind, pipigilin niyan lumabas yung ebidensya. At ipalalabas na yung pangalan para they can react. Tama yung strategy ni Cayetano eh. Diba? So all throughout, yung kay President Erap, kay President GMA, yung yung mga investigasyon in the past, di ba? Nauna muna yung ebidensya. Saka Yun. Di ba yung dati? Nauna ebidensya. Ngayon, ebidensya tayo. kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero huwag tayo pahit na ma-distract. Ito susunod niya statement. Ito po yung punto na gusto kong tingnan natin. Kaya kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita nating maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and medyo ni Ombudsman Boy yung nagbigay sa kanya noon. Ayun. Sorry? Ang punto rito ni Cayetano, yung kay Villanueva. Ang sabi niya, kung yung si Villanueva, kahit parte ng minority, at talagang mayroong pang kaso, pending na kaso, dapat tanggalin. Kung pairali ng batas. Pero ngayon, na nakita nating mali, ito nga secret na ito. Nakita nating mali, dapat tayuan ng Senado. Dito natin malalaman kung itong Senado ay tatayuan ang kapwa senador na tama naman, maninindigan, or magpapagamit, magpapatuta. Kasi yan po ang sabi alam ng Senado na na-dismiss na yung kaso. Alam nila. So, nakatsit ang Senado rito. Makikita natin ang karakter ng Senado. Makikita natin, talaga bang maninindigan ng Senado? Or, tuta na ang Senado? Hindi na pwedeng gitna eh. Kasi, di umano, alam ng senador, dismiss na. Di ba? So dapat, manindigan ng Senado, hindi, alam namin yan. Hindi yan secret. Dismiss yan. Alam nga ng Senate President yan before eh. Maninindigan ba? Then, choices. Decision. Yan po ang Senado ngayon. They have to make a decision. They cannot go in the middle. At yung sabi niya, pati si Boying. Si Boying, obviously, nag-decide na siya that he will protect his image instead of being a man, acknowledging yung pagkakamali niya. But yung Senate, alam nila yun eh. Diba? Dapat manindigan sila. Next po, ito. Ito yung sinasabi natin. Ito. Matindi to ha. Isang mastermind o kasabwat ng mastermind, aamin na. Magkakaalaman na daw kung sino talagang, Kung sino talagang may pakanan ng flood control project, meron nang magtuturo. May testigo na. Sino may pakana? It means yung mastermind. Mastermind ng flood control projects o mastermind ng ghost projects. May witness na. Congressman or senador, mambabatas po. Sino ang source ng balita na yan? Aba, ito matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source.
Mapagkakatiwalaang source. Diyan, tingnan natin kung mapapagkatiwalaan nga ba o hindi. Ayon dito sa ating source, isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas. So, Dating mambabatas. So, ibig sabihin, hindi nakaupo ngayon. Hindi siya senador ngayon o hindi siya congressman ngayon. Either congressman, Buhay yan, o buhay, senado, buhay. So, ibig sabihin, buhay, dating mambabatas, nasa 19th Congress. Former. Ayan. Handa na raw siyang magsiwalat Yan ng lahat ng kanyang nalalaman Oh, sa katiwalaan sa flood control. Bago natin natuloy, sa tingin ninyo, sino? Tingin nyo, sino tong bagong witness? Project. Umamin daw, nakasabwat siya, magnanakaw din siya. Kaya alam niya kung sino yung mastermind. Check. yan na ang sinasabi ko. Oho. Pero ngayon, anong posisyon yan? Wag muna natin Sige, sasabihin. sige, ha? sige. Nako. Kasi baka Exciting ito. ma-preempt. Ha? Exciting ito. Sige. Sino Ito kaya ang yun? ano dito, ha? Ito ang... Kasi baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Diba? Anong nalalaman niya? Oo nga. Siya ba'y nagsangkot dyan? O siya ba'y gumawa din ng insertion? Ito ang clue, Jen. Oo. Ano clue? Ano Ito daw clue? mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Magna. So, aamin siya. Magnanakaw Aamin din. siya. Mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung paano ginagalaw, yung paano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating mambabatas. So, ibig sabihin, hindi na ito mambabatas. Tapos na yung kanyang termino. Ganun. Tinong mo lang, Jen, ha? Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming Insertions, etc. etc. irregularidad Oo. ay yung 19th Congress. Yun. So kung ikaw ay kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon Nakapwesto? pwedeng ito yan. Sino? Diba? Sino? Sa tingin ninyo? Sino? Pwede, Sino? pwede. Oo. Nako. Isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Nako! Hindi? Wala pang pangalan. Wala to. pa. Wala pa. Akala ko, si dating mambabatas ngayon, At alam mo ba No. kung sino ang kumumpirma nito? na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito? So kumpirmado. Sino? Sinong nagsabi na lilitaw na ito? Itong testigo, yung bagong testigo. Sino nagsabi niyan? Lilitaw talaga. Meron na. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Nako! Yan na. Ayan, no? Sabi tayo dyan, Brad. Polga yan, Polga. Kailan lang kanina lang halos bitayin niya na si Villanueva, yung pala dismiss yung kaso. Harassment daw. Tapos ito meron siyang witness. Okay, hindi ko siya pinagbibintangan pero kung tatanungin ninyo, ang opinion ko dito, Polga ito. Aaminin niya, aakuin, gagawin siyang state witness, etc. Kung hindi lulusot ng state witness, papawalang sala, tapos ituturo niya si Duterte. Alam na natin yung script na yan. Ituturo niya si Sara kahit wala namang involvement sa flood control si Sara. Alam na natin yan. So yung umaamin na siya ay talagang nagnanakaw din, madidismiss. Yung ituturo niya, yun ang magkakaso. Wala na tayo dyan. Wala na lang natin si Duterte, si PRRD yan, si Baste, si Pulong. Yan lang naman yan. Si Pastor Kibuloy, si Jesus Escudero, si Cayetano, si Marcoleta. Yan lang naman ipagtuturo ng mga yan. Alam na natin. Sino pa? Usama mo na si Attorney Vic. Yan lang. Di ba? Hindi, mambabatas daw. Paiikutin lang, mambabatas. Yan, Sabahin mo, ha?
Nakatanggap ako ng tawag mula sa ating... Yan o. Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Mm. Very early in the morning. Naku, Isang pang-umaga kaibigan pala to. ko. Wow. Para siyang go-between sa isang congressman. Ayos na script nyo. Ayos na, Boying, script. Ayos na, ang ganda. Ha? Maganda na plot niya, na. From Quezon City, Aha. who wants to tell all? Oy! Ayan ang sinasabi ko. Tell all? Yes. So, we'll wait. I will work on that. Aha. Sasabihin niya itong involvement niya. Involved pala siya. Ay, siyempre, sa alam niya, no, ha? Sa lahat ng nangyayari. Kasi hulaan nyo, sino ituturo? Ako, hulaan ko, ituturo niyan si Sara, si Chis Escudero, at saka si Bongo. Oo. Bakit? Silang mabigat sa 2028. At saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na, sinasabi natin. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo yung ombudsman may gagawin ito talaga sa kagaganda ng bayan. No? So, Kaya lang, Sarcastic. teka, ba't may pasubali pa? may kondisyon si Ombudsman Remulla. Binigyan pa niya ng kondisyon yung sasabi ng magti-tell all. Ang sabi niya rito, Oh, wait a minute. ba, kaping mainit. Bago mo sabihin yan, kailangan mo munang isole lahat ng iyong mga nakuhang pera mula Nako. sa corruption. Atras ako, sir. Atras ako. Restitution agad yun. Restitution muna! Umamin ba siya na... Style lang nila yon. Kasi yan ang gusto nilang pagawa sa diskaya bago nila protektahan. So sasabihin nila, i-compare nila, ito nga yung bagong witness namin eh. Pinababalik ko muna. Kaya lang ayaw magbalik ng pera, hindi na namin palulutangin. Kaya dapat kayo diskaya kung gusto niyo ng protection. Style? Magkano ang nakulimbat niya? Ganun ba ibig sabihin? And sabi niya kasi dito, kailangan muna ng plea bargain. Mag-bargain ka muna, magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng... Kaya lang, pwedeng ganun eh, no? Ang kinurakot, 1 billion, ang ibabalik 300 million lang. Pwedeng ganun na sasabihin, di ba? Ligtas na siya, wala na siyang kaso, haya-hay na yung buhay niya habang yung mga tao nalulunod sa baha. Tapos nakapagturo siya ng mga inosenteng malakas sa 2028 election. Yan ang gusto nila eh. Di ba? Ano mo kanina, pansinin nyo, doon sa mga vloggers na mahilig mag-interview, walang pinatutunguhan yung kanilang interview kung hindi they are focused on paano hindi mananalo si BP Sara sa 2028. Etong dilaw na mahilig sa interview, yan ang focus nila. Sabi ko, pambihira. Nagugutom yung mga kababayan natin sa nakawan. Nalulunod yung mga kababayan natin sa nakawan. Ang nasa isip ninyo, kailangan tumandem kayo sa pula para hindi manalo si Sara. Nakita niyo yung takbo ng puso? Di ba? Paano kung yung tinatandeman nyo, alam nyo, involved sa nakawan? Di ba? Talagang yung karakter ng dilaw dito, na-expose sila. Na-expose sila ng todo rito. Grabe. Ang concern nila is, bahala na kayo. Magnakaw kayo, wala naman kaming magagawa dyan. Ang importante, yung 2028, mag-tandem tayo. Kasi malakas talaga si Sara. Ng gesture, good gesture niya naman. At hindi ka na namin kakasuhan. Ba? Yun lang. Hindi na siya. Libagan sa plea bargain. Wala nang kaso. Yes, so, plea kaya bargaining agreement. Mas mababang kaso na lang Okay. ang ipapile namin sa'yo. Dating mambabatas, taga Quezon City. Hindi. Natalo. Taga Quezon City daw eh. Mula Quezon City. Mula Quezon City, saka nakatira, hindi mambabatas ng Quezon City. Hindi. Pwedeng gano'n, di ba? Pwede nga, oo. Pwedeng taga Bicol,
na na nakatira may sa Quezon City. bahay sa Quezon City. Eh halos lahat naman yan kasi sa Batasan Complex na karamihan sa mga yan eh. Oh. Ito kaya si Saldico, Jeff? Saldico. Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. Wala. Hindi, tsaka hindi uuwi yan si Saldico. Kasi mauutal yan. Pag pinatawag ng Senado yan, mauutal yan si Saldico. Ituturo niyan malamang-lamang. Ha? Si Tambi tsaka si Bongbong. Delikado, kaya hindi nila pauwiin yan. So abang-abangan natin. No? Pero kanina nung pinapanood ko to, ginanaan na ako eh. Yung pala, ang director si Boying. Never mind. Ito, tingnan natin tong next. Ito, gusto ko lang bigyan ng komentaryo itong statement ni Belica. Sa totoo lang, naniniwala pa ba ang tao kay Trillanes? Hindi na po. Wala nang naniniwala. Ang naniniwala na lang dyan, yung mga kasamahan niyang dilaw. Di ba? Kung may naniniwala pa ang taong bayan dyan, mananalo sa eleksyon yan. Mananalo yan sa Caloocan. Dapat nga tumakbo pa yan ng national position. Di ba? Or tumakbo kung, I don't know kung po pwede pa siyang tumakbong senador, no? Pero, I mean, imaginein mo, Caloocan, hindi na siya nanalo, tinambakan siya ron. Di ba? Wala nang naniniwala dito. Si Bongbong, na naniniwala si Bongbong kay Trillanes kasi nagagamit niya eh. Di ba? Yan tahol ng tahol. Si Boying naniniwala dyan kasi di umano ay na-dismiss yung kaso niya sa DOJ. Dinismiss doon. So, ang naniniwala lang dito, yung mga politiko na nagagamit siya. Tsaka yung mga dilaw. Kasi ito yung attack dog eh. Kahit nga si Gordon, di sila magkasundo before, di ba? Siya ang attack dog laban sa Duterte. Pero ang dami naman itong sinabi. Naglabas na ba ito ng ebidensya? Di ba? Ang dami niyang kinuhang sinasabi na meron daw mga bank account si PRRD sa iba't ibang bangko. Nilabas ba niya yung ebidensya? Ang dami na pinatay ni PRRD, 5,000. Pataas. May nilabas ba siyang ebidensya? Ni isang video, wala siyang pinalabas. Di ba? Madali kasi magbintang. Di ba? So, alam naman ng tao yan eh. Alam mo, yung mga lalo kabataan, sila yung sila yung affected sa katarantaduhan ng gobyerno natin. Kasi ako, yung mga edad natin, kaedad ko, gasino na lang ba hindi na tayo masyadong makikinabang dito sa mundong ito. Pa-exit na tayo eh. Siguro mga kaedad ko, medyo yung iba made na. Made na sa buhay, hindi na kailangan ng affected pa rin pero hindi na katulad ng mga kabataan. Do you think yung mga kabataan naniniwala kay Trillanes? I don't think so. They are not stupid. Kasi kung maniniwala kay Trillanes, hinahain mo ang kabuhayan, ang negosyo ng Pilipinas, ang trabaho mo sa mga darating pang panahon sa mga pinagsasabi nito. Hindi ko igagamble ang future ko sa mga pinagsasabi nito. Kasi dapat halimbawa ako youth, nasa 20s ako, fresh graduate. Titingnan ko, sino ba talaga yung nag-aayos ng Pilipinas? Sino ba yung nanggugulo ng Pilipinas? Diba? Madali namang makita yun eh. Kung hindi ka lang magiging bias, makikita mo sino ba talagang nagnanakaw sa Pilipinas dahil na maapektuhan ako ay 20s, magtatrabaho ko, pag walang ma-offer na trabaho, sinong may kasalanan? Pagka walang bagong tulay, sinong may kasalanan? Pag nagbabaha, sinong may kasalanan? May nakawan ngayon, hindi tumakbo ang investigasyon, sinong may kasalanan? Dapat ba paniwalaan ko si Trillanes na ang imbestigahan si Bongo at si PRRD? O imbestigahan yung mastermind ng baha? I will not gamble on this man. I will not gamble my future on this man. Yung credibility at character niyan. So,
I agree with Greco. Sila na lang ang naniniwala dito kay Trillanes. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na sana napapanood nyo itong aking vlog sa simula hanggang matapos. At sana mag-like po kayo and subscribe to my channel, Coach Oli News PH. Maraming salamat. God bless everyone.